Para makuha laptop. Atau may... Tadi pa. Papa. Manarits. Gusto mo na tatay. Layo ni daw ako ng Ako school. tatay. Ano ba meron ng ano ba yun? Tata ng mga people. Cornelius. 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 Ay, hindi kayo mabuhay ni. Ano ba yun? Hindi man nga blue. Cornelius. Ano? Cornelius. Technologies. And Kimi. Sige, pwede ko ramon laptop. Oo, okay. Para pero pindot. Okay na? Oo, okay lang. Pero kay kinanglan niya naka-sak-sak push kay... Oo. Napaparong iya. Yes! May dala siyang iniinda. Cornelius ano yun? Sakit na niya. Sakit na din. Ano magagamitan ko? Dell ito. Very HP. Horsepower. Ay, pwede ako na lang. Bukang ko lang nga ito kay Dani. Gini-slip ko lang nga ito kay i-close ko nga. Pag-open nito, nito sa ito naliwat nagkupan na lahat. Nagsi-0-0. Ano, zero. Na ito nga nagkupan, bagat may gin-repair, automatic repair. Cornelius ano? Ha? Well, mas for... Bam. Cornelius naman ito. Ano ba yan? Maharang naman, maharang. Yung nahanap lang kayo. Ang nawara mait. Cornelius Technologies and Construction. Incorporación. Sana all may na incorporasyon. Kuhanin ni Coach siya, kayo dira rin na kuhanin iya. Oo, dira na kuhanin Pero nadara din yan, ma'am. At mouse lang. Ano yan, pandi. Oo, nadara. Yeah. Okay. Okay, upay nga gabi yung matalan. Welcome naton Bible study. Kalipayan Kandahog. Brothers in Kalipayan Kandahog. Brothers and sisters. So, nato yan na agenda is nato pag para mo yan na pulong is anamon bin kandidan Sunday Fellowship nga word. So, sermon type. So, ganyan niya. Pero sunod, padayon na kita Westminster. Actually, kulang ako yung time pag-preparehan Westminster giya. Kaya nag-aandam pa ko yan ng sermon or topic every Sunday. So, amin niya. Tapos, okay. So, amala. Parinak na natin. Okay, so, ay niyan, but akong pagkanayo is English. So, ang manggod English, pero di ako magaling mag-English. Okay? O, bagay yan sermon type. So, yan na, upay nga gabi yung natanan. Ayawan ng Diyos nga nagkatitero kita para pagdayo iya. Itong nga naging maupay aton. At the same time, salamat kipitahan Diyos nga di kita nag-aram kita niya pulong para pumusog kita ng pagtuo. Ngayon, mas makilala pa nato na natin Diyos. Okay? So yan na, tika nga nato na natin study, pinagyan kan story about Jim Elliot ng Elizabeth Howard. Okay? So English yun niya, so siya niya Jim Elliot and Elizabeth Howard. Jim Elliot and Elizabeth Howard met at Wheaton College. So nagkita kailangan ni Tamod. Ito okay na rin? Okay na. So, nakita ra Wheaton College and then pareho ran mahilig in mga missions. Okay, na mag-asawa. Mahilig ran mga Christians mission. Okay? And then nagpakasali ra 1953 and then they moved to Ecuador to evangelize indigenous tribes. So, kumatira in Ecuador. Including the isolated and violent Huaorani. So, yan, itong ngaran nga tribo nga violated and isolated is Huaorani. In 1956, Jim and 4 fellow missionaries, so siya ninira, si Jim Elliot, 4 fellow missionaries. So, nila name is Nietzsche, Ed Macaulay, Fitz Fleming, and Roger Yuderian attempted peaceful contact with the Huaorani. Okay. Yes, so nagkantuhira.
So nagkirig-tahiran ko ang mga tribo, ganyan missionary, despite having guns, may mga darang po sa lira Jim Elliot, they refused to use them, believing the tribes people needed the gospel more than their own survival. So, waray gamitan ni Jim Elliot, ang daradara na nga pusil, kaya tungod manggod sa rin pangadi, mas nato nga, mas nakikinhanglan mga tribes people in gospel. Kuntra nga makasurviveran ito nga mga tribe people, mga tao, ito nga tribo nga Huaorani. So, the warriors of Huaorani, including Minkay, sa siya niya Minkay, okay, nakadaya. Si Minkay, spared them to death on the Kuraray River. So, hira Jim Elliot, ngayon kaupo ni Jim Elliot nga mga missionaries, ginpatay hiran mga warriors ng Huaorani na tribes. So, ano saan nagpatay ang mga missionary nga dalidahan warriors ng Huaorani, Minkay. So, gamit niya spear. Balis. Ano tawag ito Tagalog spear? Pana. Diri, spear. Kawan. Diri. Bangkaw. Bangkaw. Bangkaw, mare-mare, tama, bangkaw. Yes ka, good day. 10 points ka na liwan. Yes. Mag-quiz nga ni katawan 100. 25 na. Mag-increase na. Magpapagkitang makahabol. 25 na yan. After Jim's death, Elizabeth Elliot and Rachel Saint, Nate's sister, kaya siya niya ang asawa ni Jim Elliot, learned the Huaorani language and moved into the tribe's village in 1958. Kumbaga sumapi Sa na. 1953. Oh, nagkasalhera. 1956, after 3 years, nag-mission ni Jim, which is namatay hiya. Tapos yung patay ni Kuan. Oo. Ano sa kapo ni Minkay. Minkay. Oo. Tapos, ang asawa ni Jim Elliot, si Elizabeth, na ni Rachel Saint, sister ni Nate, sa mga missionary, nag-aram-heran lang lingwayan, Huaorani. Pagkabaronera is, umukahera itong tribo. Ito nga, Huaorani. They live among the killers, sharing the gospel. So, nasawa ni Jim Elliot na ang sister ni Nate, di umukahera dito, nagpatay nila ko ang bugtong ng asawa. Pero nag-share ang gospel dito mga tribe people. They share the gospel, the good news. So yan na, Minkay, who had killed Nate Saint and Ed Macaulay, converted to Christianity. So naging Christian, Minkay. Naging Christian niya. And then, he became a church elder and a key evangelist, renouncing violence and declaring, koto kan Minkay, nasa Minkay is, we acted badly until God's carvings, the Bible, showed us His good. So, yan. So, ano ito yung Minkay. So, later, he adopted Nate's son, ang niyaging patay, Steve Saint, as his tribal grandson, symbolizing reconciliation. So, amat erakuan. So, yan na may daw sa famous niya journal entry ni Jim Elliot. Amin yung nakasuratan niya journal entry ni Jim Elliot. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. May gets niyo? Okay. Katrong ko, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Yeah. Nalaro yan. Pero meaningful. Okay? So yan na natin yan na passage na araman. Like Jim Elliot and his wife Elizabeth and their fellow missionaries who serve among the Huaorani, they were true servants of the Lord. Okay? They endured suffering and even death to bring spiritual healing to people like Minkay. This amazing story of Jim connects to our passage today about a servant of God who suffered for the salvation of God's people. Okay, that is the relationship na natin introduction yung story. So natin passage na is Isaiah 53 verses 5 to 6. Okay, di-discuss ko niya pero naibay pag homiletics na. Okay, nasinadi Isaiah 53 verse 5 to 6. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement
that brought us peace, and with his wounds we are healed. Verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. The grass wither, the flower fades, but the word of God shall stand forever. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for your grace, thank you for your mercy. We believe you are sovereign. And I believe na ikaw ang nagtiro ka mo dinhi. Father, salamat ang mga blessings, salamat ang imong pagtiro ka mo yan na dinhi. Salamat gihapon na ikaw ang maghahatag amon yung pag-intindi. Pinaagyan Holy Spirit na amon kaupo diyan na. Pinampo ko Diyos nga padayon mo kami tutuan pinagi mong pulong, tugutan mo kami makadang kalambrag. Hiningang pag-araman nga mensahe na. Pasaylo kami ng mga nahimong sala. Ngayon, salamat gihapon ang imong ginhatag ng katalwasan pinagi ka ni Jesus na amon manunobos. Ginampo namin ini hangaran ni Jesus. Amen. Amen. So yan na, naton passage yan na ginaaram. Okay la ba? Magamapira ng sermon na no? Okay na. Oh. So yan ang tatong passage na ginaaram yan na is a prophecy. Okay, so ano ba prophecy? So na kung simple learning answer prophecy is yes, nasinga di nga. Prophecy is God's message spoken through His servants to reveal truth, call people to obey Him, or show what will happen in the future. Its ultimate purpose is to glorify Christ and guide the church. So, amen tiya. So, ang background na natin passage yan na, the book of Isaiah was written by the prophet Isaiah, son of Amos. He was a prophet in Judah when kings Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah ruled. Isaiah preached from about 740 to 680 BC. So before Christ. Isaiah warned that Judah would be taken captive by Babylon, which happened 100 years later. So natabo yan na amo to nagkada Babylon exile, di ba? So because the people kept disobeying God and sinning. That's the reason. But Isaiah also shared God's bigger plan. A Savior, the Messiah, would come to rescue His people. This Savior would suffer and die to pay for the sins of God's people. One day He bring peace and justice to the whole world. Okay? Now, basahin natin na turuan ang passage. Isaiah 53 verse 5. Nasinga din nga, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. In this verse, we see that He was pierced, crushed, chastisement, and wounds. So these are sufferings, diba? First, we need to know who this is. To understand, we look at Isaiah 52 verse 13. So we will look the context kung hindi na pierce. Behold, my servant shall act wisely, he shall be high and lifted up, and shall be exalted. So from this verse, we see that God's servant is the one who suffered. This shows two things. The subject is God's servant, and second, this servant suffers. So natong title yan na tatong sermon. Wow, sermon. The servant who suffered. Okay, ang matatong title yan na. So yan na, Isaiah 53 verse 5, God gave a prophecy through Isaiah about what would happen in the future. Long after Isaiah's time. Then in the New Testament, the Apostle Peter quoted this verse in 1 Peter chapter 2 verse 24. In-quote ni Peter ang surat ni Isaiah. Okay? So basahin natin, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. So yan na, Peter connected Isaiah's prophecy to Jesus' crucifixion. When Isaiah said, by His wounds we are healed. So it was pointing to Jesus. So our first point is clear nga. Point 1 natin is, we must trust that the Lord Jesus is the servant who suffered. Okay?
Peter quoted Isaiah 53 verse 5 and connected it to the crucifixion of Christ Jesus, showing the prophecy was fulfilled. Okay, connect man ni Peter ang verse na gisulat na Isaiah, din quote niya, and then iya naging connect kan Jesus. Okay? So papatunay nga natuman na fulfilled na ang prophecy. This teaches us one of the relationships between the Old Testament and the New Testament is prophecy and fulfillment. So the Old Testament, one of the relationships nera is prophecy and fulfillment. Okay? That is one of the relationship of Old Testament and New Testament. So pag magbabasa ka ng Bible, we also see God's sovereignty in these verses. From Isaiah's time, God declared a future event as part of His plan to save His people, and it was fulfilled in Christ Jesus. This shows no one can destroy God's plan because all His creation is under His control. We know that the suffering servant in Isaiah is the Lord Jesus, who is called the Messiah or Christ. When Peter connected Isaiah's prophecies to Jesus about the suffering servant and Messiah, it proves Jesus is the true and only Messiah. Actually, Peter declared this before Jesus in Matthew chapter 16, verse 15 to 17. When Peter declared before Jesus about Jesus is the Messiah, Jesus said to them, "But who do you say that I am?" Verse 16, Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Verse 17, and Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Okay, amen. Yeah. When Peter declared to Jesus, "You are the Christ," or the Messiah, instead of rebuking Peter, Jesus affirmed Peter's confession as true and from God. Jesus explained in this passage that recognizing Him as the Messiah, Christ, or the Savior isn't something we can figure out on our own through human wisdom or intellect. So, pag-recognize kang Jesus as Savior or Messiah or Christ, dirito tikang nilataton kaaram or pagintindi. Okay? Makikita natin na passage. Kaya nasa naman dito, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. This knowledge comes only when God the Father reveals it to us. So whenever someone believes that Jesus is the Messiah, the Christ, the Savior, they should recognize that this faith was given to them by God's revelation. Okay? Not developed through their own understanding. But Jesus also warned about false Messiah. So yan ama to nga, warin niya sa wayay Peter, pag-confess ni Peter na you are the Christ, you are the Messiah, or the Savior. Warin niya sa wayay ni Jesus. Kay iya talaga tinod niya na fulfillment di the Old Testament nga prophecy regarding the Messiah nga maabot. So yan, ama to nag-warning ni Jesus na may mga false messiahs. Matthew 24 verses 4 to 5, Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, the Christ. They will deceive many." So Jesus warns us in this verse that we must watch out for false messiahs, emphasizing that no other Messiah will come because He alone is the true Christ or Messiah. Maray na iba. Many deceivers will claim to be the Messiah, but they are all imposters. Okay? While it's sad that many people will follow these false messiahs, God's faithful followers won't be fooled, because God promises to show His people the truth and guard them against deception through the teachings of the Bible. Okay? Since Jesus warned us about false Messiah, we must stand firm in faith, knowing that
the only Messiah the Bible points to is Jesus. Amen? Amen. Maray na ibang Messiah. So, kung may na ka mo kilala na nagkiklip pa na siya Messiah, maharap na kita. Ano iya? False Messiah. May na ba ka mo kilala nagkiklip na Irat Messiah? Tuloy. Grabe. Again. Tibuloy nga, Oo. kaya Kaya nga ni, oyay ko, Naglinom. Mapuron. Stop. Aba, ano man. So, at least ang Bible, ang ginpopointan nga Messiah is only Jesus. Maray na iba. So, kita natin main passage sa Isaiah 53 verse 5. Nasinga din nga, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. As I mentioned earlier, this servant, the Messiah, suffered greatly. The words pierced, crushed, and wounds in this verse prove it. So, this suffering was so severe that it surely caused fatal wounds. May dahil yun talaga fatal wounds. So, our first subpoint, why the Lord Jesus, the servant who suffered, because, subpoint A natin, ano ba ito? The Lord Jesus was fatally wounded, pierced, and crushed in His suffering and crucifixion. So, as Isaiah, nakasurat sa Isaiah 55, kung ano matatabon Messiah or the servant, kita nato na nag-suffer ya, may the words dito nga pierce, crush, wounds, diba? So, amo gyud ito natabukan Jesus ang suffering niya nga crucifixion. So, as written in Isaiah 53 verse 5, the servant was pierced, wounded, and crushed. This was fulfilled in our Lord Jesus Christ, who suffered terribly and was pierced throughout His crucifixion. So, babasahan natin na John chapter 19. So, verse 1 to 3. Then, Pilate, Pilate. O, di ba Pilate? Pilate. Pilate, di ba? Then Pilate had Jesus flogged with a lead tip whip. The soldiers wove a crown of thorns and put it on his head, and they put a purple robe on him. Hail, King of the Jews! They mocked as they slapped him across the face. Diba? Ginmak pa nera, gintaplongan pa. Grabe nga pag-insulto na, ang experience ni Jesus na insulto, ang humiliation ba, and then suffering, grabe. Next verse. Pilate went outside again and said to the people, I am going to bring him out to you now, but you understand clearly that I find him not guilty. Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said, Look, here is the man. Next verse, verse 17. Carrying the cross by himself, he went to the place called Place of the Skull, in Hebrew, Golgotha. 32 to 33. So the soldiers came and broke the legs of the two men crucified with Jesus. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead, so they didn't break his legs. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead. 34 ngayon. One of the soldiers, however, pierced his side with a spear, and immediately blood and water flowed out. So, yan na, itong suffering ni Christ ng crucifixion. When we read about the Jesus suffering and crucifixion, we see that it fulfills Isaiah 53 verse 5. This prophecy describes that the Messiah being pierced, crushed, and wounded, just as Jesus suffered. Thank you, Mom. Going back to Isaiah 53 verse 5, we see the Messiah was pierced, crushed, punished, and wounded. This connects to Isaiah 53 verse 4. May connection niya. When God strikes and afflicts him, the verse says, another main passage is verse 5. So, ang relationship, ang connection ng verse 5 to verse 4, nasa nga, surely he has borne our griefs and carried our sorrow, yet we esteem him stricken,
smitten by God and afflicted, but he was pierced. God made him suffer through piercing, crushing, and wounds. Later, we see that God the Father was behind Christ's suffering and crucifixion. And we learn why. But first, we must understand how severe Jesus' pain was. His body was destroyed. His wounds were deadly. Let's examine Isaiah 53 verse 5 again. Okay? Makikita natin na the chastisement that brought us peace. This verse shows us the servant, the Messiah, suffered. God punished him by piercing, crushing, and wounding him. This how God smote and afflicted the servant, as Isaiah 53 verse 4 says. Okay? And it was for two crucial purposes. This punishment brought us peace with God. This is exactly what Paul teaches in Romans chapter 5 verse 1. So nasa hindi hakuan, upon him was the chastisement that brought us peace. So connection kaya pa kan Apostle Paul, Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, this verse shows us, okay, because of Christ's punishment, we now have peace with God. So that is ano sa purpose, kaya ano yan na punish ba? To give us peace. Okay? Kaduha, kaya ano yan na wound. His wounds brought us healing. Okay? To understand with his wounds we are healed, we look at Peter's explanation. 1 Peter chapter 2 verse 24. Nakita natin. So nakita natin with his wounds we are healed. So ano ba tiya correction na nga with his wound we are healed? Kita natin explanation ni Peter. Nasingit ni Peter, he himself bore our sins in his body on a tree that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Peter shows this healing is spiritual. It means we become righteous before God through Christ. Makita natin. Righteousness. Okay? So, in summary, Christ was punished to give us peace with God. Kadua, Christ was wounded to make us righteous before God. Therefore, we conclude another side point B. Christ Jesus was punished for us so we could have both righteousness and peace with God. So that is the reason kaya naging punish si Christ, for our righteousness and peace with God. So, in connection with Isaiah 53 verse 5, with his wounds we are healed. Some Christian groups, especially most of them, Pentecostal and charismatic churches misuse this verse, and with his wound we are healed. So, mali niya na paggamit itong verse. They apply it to physical healing, but the true context of the verse is about our spiritual condition, not physical health. Okay? So, ito nga masaya nga, pag may sakit, hindi ba nasa nga verse nga, with these wounds, we are healed. It's not physical healing, spiritual healing, for our righteousness. Okay? And most of them na nagamit sa mga Pentecostal churches or charismatic churches. Okay? Yan o. May mga kwan, di ba kasi may mga kwan nga nadiri nga magpapahospital kay natuo dira nga Ginoo magkupan na era magtatambal. So, nagtatambal ang Ginoo pero mas mapay magpa-hospital. Diba? So, yan na. Now, let's carefully examine our main passage, particularly verse 6. So, kita natin main passage, and na kita verse 6. So, nasa nga din nga, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid him the iniquity of us all. So yan, makikita natin na when we study these verses, we see in verse 5 that the servant, the Messiah, the Christ,
suffered this terrible punishment, being pierced, crushed, and wounded, not because of any sin he committed, but because of our sins. The verse clearly states, for our transgressions and for our iniquities. Makikita natin. For our transgression. He was Oh. So, diri, ginpanish siya diri nga tungod nga nakasala siya. Pero kay tungod na naton sala. So, ang meaning ng transgressions is rebellion. Okay? So, yan na, makikita natin nga, showing that our sins caused the servant to endure this severe suffering. Therefore, our second key point, point to natin, trust only in Christ, who took our punishment for sin. By suffering, we are made right with God. Okay? Let's go back na natin main passage. Isaiah 53 verse 5 to 6. So, mapapansin natin na this verses clearly shows us why we fall into transgression or iniquities. Kaya kita na yung transgression or iniquities because we choose to follow our own sinful desire instead of obeying God's will. As Isaiah 53 verse 6 explained, we have turned everyone to his own way, meaning we have all willfully forsaking God's commands to pursue our evil desire. So, nakabutang nito. So, yan na, this truth is further confirmed in Galatians chapter 5, verse 17. But the desires of the flesh are against the Spirit, and the desire of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. This verse reveals the constant battle between our sinful nature and God's Spirit, a conflict that leads us to sin and rebel against God. Because of the punishment for sin, ako ka pa ng Domingo. Open. Come here. Open. Because of the punishment for sin, Christ Jesus suffered terribly and was crucified. This shows how serious sin is. It was such a big problem for God's people that it required Jesus to suffer greatly and even to die to pay the price. Okay? So let's turn our main passage na nasring natin but He was pierced for our transgressions. Natin main passage, balik kita. Okay? As we see in these verses, the Lord's final action, so ano yung final action? Was to place the sins of His people on the servant. Okay? The verse says, the Lord has laid on Him the iniquity of us all, showing that the penalty for sin was put on the servant, Christ Jesus. This is why Jesus suffered so greatly. He took the punishment we deserve. In simple terms, a trade happened. May trade na natabo. Jesus took our sin, and we, God's people, receive Jesus' righteousness. And this is what substitutionary atonement means. Okay? The Apostle Paul also teaches this in 2 Corinthians chapter 2, verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. God punished Christ to redeem us, even though Jesus Himself never sinned, because He is perfectly holy and eternal. God did this because of His great love for us, to help us understand the depth of God's love, justice, and the suffering Jesus endured. We will watch a short 5-minute video from the Passion of the Christ. 5-minute video na yan. Ayan. Ito na. Okay. Ay, may dala kami ni audio. May dala ni audio. Okay.
Ano yan? Pwede niya mag-connect. Bluetooth. Ha? Pwede po. Pwede. Hindi natin ano niya pag-connect. Para mapapay natin. Bluetooth. Oo. Ito na. Connect Yan na. Connected na. Yan, balik ko na yan. Okay, na-open ito ako. Sus, sali ako. Sige. Sige. Frank. Yes, siyempre. Sige ma'am, ano niya ma'am? JBL. Ito na. JBL. Sige. Ay, pada ko ang natin screen. Para okay. Okay. Laptop okay na yun. Okay na full yung laptop mo? Full na ito? Ito GBL kita. Plus. Oh. Trota. Ito si Ma'am Regine. Ano yan? Nakita kami. Nakita ka, brother? Sige, talaga. Sige, busog na ni brother. Isa po. Busog. Okay. Sirom din na sa'yo. Okay. Gamit yung photo. May ditong tusok-tusok. Kita mo. Makita. Ito na, wala na mo. Hallo, hou dat kom. Hindi din ako unat. Oh, yuk. Kapag may pata, kali! Kapag pata!
Yeshua. Ako. Ilahi! Again, studying a passage, Isaiah 53, verse 5 to 6. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. The passage we studied shows how God's love and justice work together. God saved us through Christ, that is His love. At the same time, He punished sin in Jesus so we wouldn't have to face that punishment. That is His justice. Sin carries a heavy penalty of suffering and death. We all deserve God's wrath and hell because we are sinners. But praise God, by His grace we can be saved from the penalty of sin through faith in Christ Jesus. We must have true faith in Him, which means repenting of our sins and trusting in Christ alone for salvation. Friends, if you do not yet believe in Jesus, use this moment to pray and ask God to give you real faith in Him. As we close, let us remember this key truth. Okay. Christ Jesus, our Lord and King, suffered greatly and was crucified because God placed the punishment for our sins on Him. Because of this, we can have peace with God and be made right in His sight through Jesus. In conclusion, we should find comfort in God's salvation through Christ, knowing that only Jesus can truly save us when we trust in Him. And we must share this amazing salvation with others. Quote ko lang kan John MacArthur. The message of the cross is not about felt needs. It is not about Jesus loving you so much. He wants to make you happy. It is about rescuing you from the damnation or hell, because that is the sentence that rests upon the head of every human being. So let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for the grace and love that you have given to us through Christ, that in Him we have salvation, that through Jesus we receive righteousness. And salamat Lord Jesus na you are willing to face suffering and to die on the cross for our healing, spiritual healing. And Father, continue to help us to have understanding and in word
and message, and use us for your glory and honor to share this amazing salvation with others. And help us na magpadaan kami magtubuhay mo, magpagamit kami haymo himaya. Thank you, Lord, for dying for us. Thank you for facing the great suffering for us so that we will have a peace with God, that we trust in your word, that through you we have peace with God and we are righteous before Him because of you. Thank you, Father. We praise you, we honor you because of your great love, and you are holy and just. Thank you that you put our punishment to our Lord and Savior so that wala na kami punishment na nabibili namon kay tungod nga gingkuhanan ni Lord ang punishment namon kanamon mga sala. We pray this in the mighty name of Jesus, who is our Lord and Savior. Amen and amen. So amo na ito namon sermon. Damo gyud dito na dook. Okay, so that is how great the love of God that we have in Christ Jesus. Okay? That's all. Any comment, reflection? Naton min ko na yan na Mr. Johan. That's why next by the way ngayon may document update tayo. Nagsarit ako kan Engineer Dino nga next month patin rin kamot EGR. Ang tawag ito ng EGR is Encounter God Retreat. Pero yan TBC is Experiencing God Retreat. So TBC may danira tinatawag na EGR seminar ito ya. So September 13 to 14. So Sabado and Domingo. Pero Domingo half day na lang yan. So mao pa ito yung seminar for your spiritual growth, for your magkada ka pa intimate relationship atong Ginoo. Okay, iniya ko ang pala niya kumbaga pampapasol lang niya ito nga seminar. Okay? So kung available ka, big time, give time. Then may dakong mga kaupod na mga transformer kay may dagap mga brothers sa mga transformer. Bado po sa Oh, adlaw. Full day Sabado. So ay kailangan na di ka maupoy. Half day na Sunday. Okay. So dito amete mo pwede yang adto. Oh. Ako masisay ko maupay talaga. Kaya dili ko ka mapapa-attend diri kun diri yung maupay. Dato yung bulig iti yung pagtuwa Ginoo. Okay, so amito yan na amitong atong din-study nga passage and na-highlight ito ang suffering and crucifixion ni Christ. Okay na. Truhan niya suffering and crucifixion, nakita nato ng love niya. Okay? So, amitiya, any questions? Kumusta na akong kuan? Pagkuan na sermon. Actually, diri ako sanayin preaching, diri ako yaran sermon. No. Tapos amo to nga nagbabasa gud la talaga akong baga na akong ginhimo ba. Na diri ka sa tipo nga kanang Pentecostal nga preaching type nga nagbabaktas ang kuan. Ano na ito na ako nanwari pa ako mag-school ng theology, ito na ako pagwabali. Pero kadam-an ko nagkakamali ako. Pero ang time nga nag-school akong theology, dito ko na kada hinataas nga respeton pulungan Dios nga. Kinahanglan pag nagkukuha kan pulungan Dios sakto nga nang glory may nga dalha Dios diri adahay mo. Okay, so ang tao dapat ma-focuseran mensahe Dios. So ama to ako diri na ako nakukuha na rin ako na pero diri siya nga marami to nga nakuha na nagsusugad bete ya. Pero ako diri la ko confident kay talaga nangangalimot ako. Yung baga ko ano ba na kung din surat ba na to anong bangkuan. So ama tiya. May da ka mo reflection? Violet reaction. Violet reaction. Kumusta niyo ko? Kumusta? Nakita ba niyo ang video ng Passion of the Christ? Dili ko gin sister nga perfect na yang illustration han suffering and crucifixion. Prophecy gapito from Isaiah nato gimbasa ba. Pero ama to bangin mas malalapan gin na experience natin Ginoo. Di ba? Pero ato na Passion of the Christ at least nag-study ran history. Mananot mga panya hindi mo lang yan. Di rin man niya perfect. So, possible, mas malalapan na yung experience ng Ginoo. So, kita ito ka-love ni Lord. Diba? And that is how anatong Ginoo very humble. He
He is up. May danay wari pa langit ng kalibutan, ada na yan perfect glory and authority. But he humble himself. Diba? Nagpakatawo ya not para mag-ayahay. Nagpakatawo ya for suffering and crucifixion. Para bayadan natin mga sala. Okay? So, amet ya. Damo gyap dito na bilisan namon Sunday ang mga youth, ang mga anak na akong brothers sa Transformer, mga kulitawo, mga anak nila. Grabe. Amo tong pagkaira gyap. So, kaya ka mo comment. Kaya nga dapat magpadaan na gapin mo sa din ng activity. Pati The mo. floor is yours. Oh. Oh. Sige, ma'am. Ikaw kuan. Ikaw, bahangin gusto ni Brother Elmer. Oh, gusto mi mag-save kuan. Di rin pa niya sugad. Ano man, brother, kayo mo. Kaya di rin, kung kita mauli nga di rin ka mag-share reflection. That's the point. Ano ni mo reflection, ano mo nabatian niya na parte yan. Suffering and crucifixion ng Ginoo. Sa media, nagkakuri, isip good kita ni Ginoo. Kasi masala, gusto good kita ni dahil lang ang paglabahan. Kasi yun. Amen. Sige, ikaw Ma'am Mia. Pwede ko siya, tunay na lang nga. Oo, tunay nga. Oo. Napanita ba? Oo. Ang sugad ba, ako ba, akong parents, nagkuhan nagtrabaho hera, yung maupay ba para aamon kabubawasan na magburog ko, pero magandang sulay ko bahera. Kaya kung nadidahanin college days ko, wala man ako ipapatapos. Pinakaasawa man ako. So, ang gimbo, awa na akong papa. Siyempre, nahiubos siya akong. Pero lagi hapon ako binapasaylo. Pero siyempre, ikaw nga tatay, dire ka man anak magkukumba kayo mo anak. Dapat ikaw din nga anak madao ka iya. So, yung pasaylo, lagi ako lang. Nangaraman na kadto yung pasaylo. Tapos, ang akong gimbuhat, nag-promise lang ako sa iya nga. Gusto ko bumalik pag-eskwela. Tapos nag-promise ako iya nga, tatapusan ko tapos pag-eskwela. Para sa mga anak. Para diha para akong kalugarinan. Tapos, abot. Inuman ko. Christian. Pero, masakit laban to ko kay baga ginulat laban akong mama nga pagkaman kami tapos nawala niya. Kita mo kasi nawala akong mama, akong buka, akong lula, tapos akong papa. Basta inihiya nga man nga August, baga makuri ako. Kaya, bet anniversary to niya. Tulog yun. Ini nga August. Tapos, makurig hapon at na mo kabutangan kay namatay ito na 2017, 2018, 2019. Ang sunod. Ano yung bulan? Tapos 2017 anak akong bugto. Pagka 2018 anak akong lula. Tapos pagka 2019 anak akong mama. Tapos one year month ba? August and September. Surano dito solid. Ini nga yan ang August. Bagan ako. Kumbangin mo lang bundo. Amo nga ning pag kung mangod ako yun Roman Catholic ba nagkukumba kami pag nakatusimbahan syempre ko ka na bayar kay lulubong nakakakilala na ng hamon ng padi kasi ano ninyo di ba last year sugad man basta makuri basta adi nga August isurunod tapos wala ko nagpapa napatay na gito
Thank you, Ma'am Mia. So, yung amit ang nga kuhan. Akong kay Papa, namatay na kaya. Pero amit yung death is certain. Pero kung saan yung matatabo, uncertain niya. Pero amat ang Bible, pero may nagpapainom dumatang nga katong kinabuhi di hababawan to na temporary lang talaga. Pero kinahanglan may natong tagaan pan importansya labot la din niya kalibutan. Atong tagaan importansya is anaton eternity or wari katapusan ba na kuan. So ano ba ibubutang iti mo eternity, a hell or a heaven? Yan na gintagaan na kitahan Dios sin pamaagi para nimo eternity mabutang mo nga heaven. Naghatag nga pamagi pinagi kan Jesus. Diba? So, diri kita gin-save ni God because of His love na nag-compromise yan sin. Gin-save kita ni God because of His love and holiness, justice. Holiness, gin-punish niya yan sin. Diba? Pero niya pag-punish sa sin, ato kan Jesus, waray aton. So, ito yung ako na hiya talaga tatong Savior talaga. Jesus. So, praying, gyap ako, hoping gyap ako na akong father nga namatay, hoping ako nga nakabat yan gospel and he believed the gospel para makaupod ko yan ito heaven. Yan na, tapon niya na may himo habang nga di pa ko kalibutan is makabat yan akong loved ones, akong mga anak, akong kabuktuan, nanay, sangkay, para makaupod ko gyap pera heaven. Tama na tapon may himo yan na. So, amit yang magkuan kita magpuroblig kita ini pagtrabaho ka ng Dios ang papatrabaho. No to sharing the gospel and making disciple. So, amit yung puroblig kita. So, amit yang praise God gyap ito nga Sunday open na gyap ito avenue. Hotel ko may daka mo dili ako na Tacloban. Pwede ni daran yung loved ones para latira makabatihan gospel. Okay? So, ito yung kuwan natin. Kamatayan talaga. Mabisa na akong tatay, namatay yung masakit din talaga. Marami. Kami, siguro pa lang buhok. Kami, nagamatay. Lola, na ni tatay. Wala. Kumbaga, na ako ila pa rin. nakikiupay ka lang. Ito kinahanglan natin karatong kamaturan. May kamatayan yung tao. So, adi kita yan na tirok kitang Ginoo para magaraman niya pulong. Para liwat kita makaandam itatong sinisali niya eternity. Okay? Thank you, Ma'am Mia. May lang pa additional po? Question na kasi ako. Kami na na akong buto. Kung duha na lang kami ba? Duha na lang kami yan na. Kaya ano ba? Ang ilaw patawa dito, tao pa ka, ilaw pa nga niya kasi ito tao, dapat na is magyano ka rawat ang ibuhat niyo kami sa ilaw Pag masulan ito na ano ba? Tapos itama mo. Tama na mo. So ito yung ako, bisang ka pa ko, dapat pa kaya na nga kaya naging kuway papa na makuri, kaya nasuporta ka akong financials, akong papa, kaya engineer man nato si Ben. Baka may contractor kaya pati may kontrata kaya. Pero at kamatay niya, makuri good talaga. As in, umukay ako Rizal, downtown, 3 days. Nakiukay ako ta classmate, ay Rabalay. Kaya wala good ako urok yan. Tak mga angkol ba? Mga tak mga karupdan, okay ganda tira, pero di rin manira sagad kang mabulid ba? maawag ka gyap. Baga umangkon la, pareho lang kami tapilido, pero harayo ba ako, hayra ba? So, to. Pero to nga, salamat gyapon ako Diyos, kay kung di na ko yan na Christian, pa na ato ko yan na Krisuhan. So, yan na, di ako yan na, so, guide ako ni Lord Didi. So, yeah, ita ko na la sentro, ita ko na la sentro is si Lord. Kanang lang ito ba nga tungod ang ginhimo ni Lord para ang result ito maniniguro ko para kay paniya ito masugot ba bisan makurit kabutangan pamilyado na makuri kaya magministry in pamilyado
May good tip pa nga. Lubo nga yun. Oo. Kailangan mo Tapos magpapakabuhi pa. Diba? Ano, B? Busy yan. Kanina pa yan. How many years Sunday here? So, Ma'am Reggie, okay na Mamiya? Kuan na Mamiya is, we should accept the truth. Kaya ano sugad. But to, na nimo is, salvation na nimo kalugaringon na nimo labuan sa mga anak. I-pray nga ni Lord, itagaan ka ni Lord yung comfort, and then, kuhanan ka ni Lord ang direction, kung ano natin gusto ipabuhat na mo. Base yan, diya kaburoton na nakasulat sa Biblia. Ikaw, Ma'am Regine, reflection. Kuya, nila sa rumi. Ha? Saray na ako. Maray na reflection? Ay, man na yun. Totos yung po po nila yun eh. Karate amin. Maray ka reflection. Binubuhat ni Lord para hindi mo makasala. Kita ang hindi mo ni Lord, mas malalapad to. Bali ito. Chipa rin na yung sa rumi. Pagpay mo lang ko no. Ha? Tuan. Oh, but kanina ka pa. Kaya nalakong natin namin. Kiriga na papakamot dito. Hindi ka nato ka makalimay. Oo. Kiriga na pa kami. Yes, may na. Magkakilala ka. May dahil ito magkakilala ka kang brother ada dito Bible. Kaya sabi ko. Oo. Kilala ka pa kaya na. Pero habang ko na heaven, wala yung lagas. Oo, aray na. Sinalala. Sinabi yung buto. Kumbaga dito, Yes, kung wala ano, na all. amoy nitin physical, Wala na kung inaabot. lagas ka nga physical nga namatay, pag hingat to ni mo heaven, diri ka lagas. Tapos mapete mo ko, glorified. Pagkitahan ko heaven is Awa-awa, for wala you, na sisi nga pa awa-awa. Heaven is for you. Total life flow that to you. Sige, Ma'am Regine, na-skip yung Ma'am Regine, nakaka-skip. Let's go back to Ma'am Regine. So, Oh, my God. Sige na, Ma'am. Yan na. Ito na skip. Kamali ito. Dito, tagusaw-saw. ay pag-ubusan rin siya na, kaya ba yung kami mga sana. Kami ulit magkukulit, di ba? Sige na, okay lang. Pabalik Sige, ba? wala na ka mo. Ayaw na, ikaw na. Ikaw na, mangyaranan ka na. Sige na. Grade recitation na yun eh. Ano yung recorder mo yan din eh. Oh, Oh, nag-study na. sige na. Plus points na ko na ito. 25 na ko na yan kayo. 25 points. Plus point si Mamiya. Kuhan to. Kumbaga, ang love natin ni Lord natin. Unmeasurable. Amen. Hindi rin talaga kaya tumbasin sa ano pang kalibutan. Kami ito. Kanya. Ito, what can happen na any sacrifices ni Jesus Christ. Kailangan natin ba? Kailangan ba natin, parang ba? Suklian. Kami ito nga makaka-glorify ka, Lord. And bakit to the point nga magkukang ka nga magsisik ka ang kingdom ni God nga magkuhanhan kung ano yung mission ni Lord para ako na itong time nga mag-native na tinyo nakita mong sugad Lord. Siyempre lolo nga lolo senior naman ba nagkada akong sarili na masira before parang kita nga mamatay talaga kita. Amen. So, una akong konhak sarili. Before mangyari man ito nga time, gusto ko ma-share ang hira. Anak ko lulong, ang lola nga ito, anak kalubiyan. Na siya, napag-uli ko, ito, nag-share kay Rob, in Jesus. Gusto man. No? Tira kay, kung man dito, pero, paano devoted Roman Catholic. Pero hinay lahat pagkuhan. Padiritig na, tigda. But, ano nga dahan topic na, about Diyos, so wala pala ni beg ko. About lahat po na ng Jesus Christ. So, parang natin, aton. Ginay, gin ko kan rule. Takay, syempre, haray, but, diri ko pa nakukuhan nga,
fulfillment ito na ako. Siya pag nagkukanak nga makanto ako pa. And then this year nga, amin ito makanto ako, tapos ma-share ay naliwat. And amin na pagin ko na ako sarili na magkada. Ang goal na ako nga. Before amin ito, manabo man ito, at least, masave ko era. Yes. Amin ito na akong kanya na. Ngayon, amin ito na, kung nag-aagi kita, kakuran niya na itong kalibutan, diri sa dangan, mag-end na itong life. Kay, kumbaga, ano ang sacrifices ng Jesus Christ? Ano ang ni Lord? Ang pagpadara niya, bugtong niya, kung natin life. Waray ba, kuan ka niya kalibutan. Kumbaga, waray kahulugan, kumbaga, waray purpose. Kumbaga, ani mo that, waray kawang lang. Kaya namatay ka lang, waray pa kung ano mo sarili. Waray di ka marang kung ano yung purpose. Yes. So, akong ko nito, mamamatay kita nga, may the purpose. Amen. Halangan natin kung anong kuan din. Ang purpose. Thank you, Ma'am Regine. Ma'am Ami. Oh, Maray lang to. ngayon. Ma'am Ami Bats. Tarong same lang kasi naman at Regine nga. Whatever nga kuan natin. Bulat atong pinagdadaanan. Very clear reason para mag-give up pa kita. Kay Lord niya ni ang grabe niya sufferings. Wala hiya magano. Wala hiya kumano ba. Wala hiya mag-stop. Nagkuan na lawag hiya. Ang pinaka, ano pa ikaw dito na part, manayakan dito yung kay Jesus Christ na pasayloon mo hira. At nagtigis to yung na kung nagpira niya yung buwan. atong pinaka Nagsasuffer pampanayan ka niya na, ba? pero ano mo lang yung pinuuna. Pinuuna ko na din rin yung sarili. Oo, hindi ba Hindi lang ba ang lang yung tao. tao. Basta ko, ito ang bagan, kung bagahayuman, di rin natin kaya ng sila dito. Nga, but grabe ito na niya pa ba nga, imbis kasakit, kaurit ba niya, bibigkas nga ito. Nga, bagan, i-curse niya dapat ang mga tao nga natin ito. Nagpasakit na yun. Na mas nangibabawan niya love kaniya pag-care nito. Tapos, ang mga kahimaya lagyap nga ito, yung hanin ating buhay na Diyos. Ang the best ka ito na yan nga. But yan na kasi nga kuha niya na mga era ba? Usually yan na diba, dami kuha talaga ng mga kabataan kuha ng papakamatay. Ibalat ko, sinuna ni Ratnid si Tira Flish. Tama. Gusto dapat i-focus ni Ratnid sa pag-lulit pa yun. Yan na. Mas Kailangan mo nga bumati kuha nga. Kailangan mo nga bumati anit kasi para makapag-isip ba yun kuha. Tama. Diba may sakit na ngayon sa hindi, so dito. Pero pag talaga Ano simple desire. Means talaga ni Rain. Bible, Yes. Kumbaga, yun na era kasi, needs Jesus. Wala na kasi di para sa natin na daman, kuhan kan Lord, nagpapasamok ka niya, daman niya minsan di talaga. Yan na parang nagbubuti na lang. Yes. Ang magapitan reason nga, kaya nadira ko nabaya pag-ministry. Eh naman, pag-campaign eh. Kaya baga pressure ako. May mga anak ako na sinti. Gusto ko mag full-time magpakabuhi. Oo, hindi nga lang kasi talaga. Di siya mag-orat at tabutan. yan na talaga dapat kabataan nga. May damang-damot kabataan yung nga kuko, ano. Kay abi nga feeling nira nga itira sitwasyon na kore-korehan na. Maray na ako. Ano tiyak Pag na ito, miming na po niya. Miming na. Nagkukutom na. Oh, ano Ito yan, share na kita. miming na po niya. Ako sa duwidin. Sabit sa Salit mga na naliyan. so pa iya. Kataas. Miming na. Miming na. Mimi na, Mimi. Miming na.
Sige, Mama May. Ako na to po siya ni. Kasi dito lagi nga kuan ba nga. Itakot lagi kung kuan ba aton nga tanan nga. Di man kita maraman okay kada tag sa aton may pinagdadaanan man kita. Dili man ito kailangan na Story ka share pa. na kuan ba. So kumbaga ikahin na tamo matapay Kuya Gilbert. Ay pagpauli ay Maria at mabuli kan sa Ramil, makanyan to. Patay ka doon ng pauli yan. Kamula ba ito nga mas maging kuwan labang ito? Kumbaga, isipon laliwat natin nga, may mga iba nga kuwan nga. Mas malala pa sitwasyon natin kung may naman kita pinagdadaanan. Pero pinipili nga mag-go on ba? Na agi nga, na salig ba nga, may itatong mga kwan, kumaga ano man itatong pinagdadaanan niya na, mapapas gihap ito ya. So, may mga times kasi gihap patadhan, wala pa kita man po Bible nga, may times gihap pa kita nga malayakat bagutak sarili nga, sana din na bago magmata, kinabuwasan kay bagay, over na ba? Nag-overthink na ako about sa ganito. So, yan na, baga at least, di rin ang nag-iisip yung sugar ito. Kaya feeling ko ba, may times ka nga, feeling mo na-trap ka na yung sitwasyon nga, baga hindi mo na gagawsan, kailangan mawara ka na lang. Ba't sugar ito? Hopeless ka. Hopeless na. So yan na, at least nga, makakakuhan ka nga may daka pa kuan, may daka pa pag-asa, may daka pa nasalig kayo mo. Baga diri ka na, so far, wala naman sa mga gihapon na una. Kaya may times talaga ito nga ba't mabugat ba? Ang feeling mo na, kung naman talaga nga, wala na good. Huwag ka na yung robot nga. Kuha ka na lang. Kaya mabuhat ka na lang kay kailangan mo, pero wala ka na goal ba? Tapos wala ka good purpose. Para ka lang, wala pa man, nagmata ka pa man, so, okay, sige na lang, go ka na lang, go. Pero ito mo talaga desire na lang ba? Sana kuha na lang ba kayo para matakasan ko yun yung sitwasyon ba? Hindi mo nagkukuha. Oo. Suicide. Ang nga, okay na lang nga ni siguro nga. Kung guro bata pa ako nga kung yan ako nga rasos. O sanada ko nagbigti. Okay na lang kayo nagkakuhan na ba? Ang kanagahat ko pa nga panahon nga baga. Lara lambahon ka, okay pa, di ka pa magpapakamatay yan. Lambahon mo. Hindi ba nga, sasaktan ni Isgan na nga, oo. But so, bagat thankful nga pa ko nga, nakuha una nga era nga bagat nakakompa ko, attend pa kong GMRC. GMRC ba? Pero ako talaga ito, may mga times talaga nga, gusto mo na lang mag-stop mo. Pero, praise God. Kaya na-continuous na. Oh, stop the pain, stop the suffering, stop the... Kaya nasa nga, comfort yung bilin, kalibutan yung luwag din yung pagbibil na. Kaya diba, as long as adik kita at part, huwag din kita makapiling contentment kung kinalibutan lang. Pero kung natuhan din yung... Liboy na niya. Liboy naman. Liboy na ako. Like this now. So, God proud kita ka sarili, kaya nakasurvive kita. Tungod na natin Diyos sa paman. Dari kita mga abot hini nga kung dari pinagi sa inyo. Tagan lang pinag-wisdom. Ayaw ito. Kumbaga, di mo pa. ito na ba itong last topic? And ito topic last week. Awar kami na itong nga di. Dere, Providence ito ni Lord. Kumbaga nakakuan dito ato ng Ginoo nga. Diri kita tubtuban atong Ginoo na nga pagkamatay diri ito nang iyang Providence. Diri ito na siya niya nakasurat nga dito. Bisa ka pa nagbitay doon si Lord. Oh, makasulbay ka. Mabuhay ka. Diri siya may anak ko karoyang para ihimo. Magsugad ni mo. Mamuhay lagi, ho. Diri good. Di pagod ni mo oras.
Nasa ay pag-unahi. Paras kan ko, puzzle full. Ay, ka-excited. Magkanta ko ako. Hindi na narong. Kaya hindi rin pa pwede. Alanay. Dito ko ma-chuchugi ko. Ano yung mulot? Ami, ayaw to na pag pinunaw na kay dirito na siya timo. Lanay tayo lanay. But, thank Kailangan you, mo Lord. talaga makakuan ba? Makabatihan ni Kwan kayo. Para makuan niyo mo promise. Kasi magkada kagihapon. Hope na. Dari ka na putog bigat. Baga, thank you, Lord. Kay salamat kitahan buhay na Diyos na usa kitahan niya tindagan ba ng mga nag-insabi. Amen. Kay, di ba, darabag ka ng iba na waray nakabati. Ato, hopeless sir. Mabot ang punto na kasi ito nananabog. Yan, kung kaya pa ito na maging usagyap kita mga way or maging gamitin kita ng buhay na Diyos para matulungan iba ng tao. Amen. Thank you. Especially yung Ma'am kabataan. Ma'am Robina, ay nahit ko. Yan na ka, Ma'am Ruby. Boss, like wala na ba usa ka pilgigo. Nasa ko, di ba, especially yan ang kabataan. Nasa rin na ako, Sabi na. Mabalik. Awan at sinising na panalin. Wala na yun, Wala yung game ba kaya? Kailangan ko res Ako nga siya, nagtaw. Wala yung salini. Kasi pa ako na lang. Wala yung surubaron. Oray na. Maray baralo na. Uy, damo. Sige na, Ruby. Ang akon is for Kaya pinahali mo na siya. every year ako nagkikita to marry enactment pero ang good bugat man kami dito gito ko ano pag-forgive kay hinaw ka ba para diri magpasaylo. Dapat at Ginoo nagsakripisyo para kita makalpas. Amo to nagkukuan na ako kay di man tao lagun kita. Labi na sugada ako yan diri good masawa yun, mayakan. Titinipon-tipon ka. Pero manay. Alas sa mapuno. Ang term sa real, na puno na. Wala yung Tagpag ko sir. Kaya lagi sa Naglapwas, ginibahan na lang ni nagkusan na. Oo, nagpanalaga pa. Kailangan mag-40 sa ibanan ko na lang. Tapos thankful gift kasi mayayakan ko talaga. Or shit ako. Nagtatawag ako. Amen. Amen. Oh, that's good. Ako na. Thank you, Ma'am Ruby. Oh, Forgive. Ma'am Reds, follow na yun. Mapay ito, Rubian. Nga nakabati ka ka, Lord, nga may tatawag. Very good. Hirap na ba? Hindi rin nakabati. Bali. Hey, Ma'am Lizel. Ayan, Eh, Ma'am Lizel, damay na. Nakakay mo lagyan ng sala na ako sa kambing nga daw ako. Mas mo. Ma'am Lizel. And amon to reflection niya na nagabi, kung anak ka na God, no one can ever Snatch you. snatch you. Amen. Example. Tapos, na anumang pagsubok, dapat huwag kang sumubok. Kapit kay God. Kasi example, may mga kuha naman kung kita ano. Stories. Yeah, Or tapos life. mga matured mind naman. Yeah. Ikon tala example and the similia after sexual contact, diba? Posted by mo Marcha. 500 to 1,000 anong langoy, only one survive. So, ikaw wala ka kan God, take that example. Himo ay ang puso Sure, and take trust God. Na ikaw nakalampos ka dida Yes. all who Langoy lang yun. yes, survive with God's Kumbaga, hada mga sheep, ikaw na yes, pili. Ibig sabihin, few are Thank you, chosen, Lord. talaga but ginagawa sa many are chosen, but few are called.
una. Tapos, sa panliwat ng forgiveness, at doon kanina, doon kabugat ang crucifixion ni Jesus. Kumbaga, umambaya, sumagad na buto, siya doon makitigil ng kagawas ang tubig. Umurad. Mabugat talaga hiya nga. Damo ang nagkuamba. Duro yung kabugat. Sa forgiveness na side. Kita sa salida ito, TV. Forgiveness na side. Duro ka. Kumbaga, killing talaga ako. Family relation kasi. So, bisan gaano kasakit, you have to forgive kay kamag-anak mo man. So, although na-forgive ko na agad, nabalik. Pero, pray ka. Sana mahil na ba? Mapunod ka rin. Hindi rin man sulat ang brava kasi hindi na tunayo. But, on and on, kapit lang, Lord. Lord, ikaw na ang bahala. Hindi rin mong pabayaan. Kasi ikaw, simply, ang Ruby, nakapagpasaylo, how much more we? As you know, hindi rin kita magpasaylo na pinaka-gusto. The feelings, masakit, pero you have to forgive and let go. Trust God, pray, always ask His guidance na hindi rin kaniya pabayaan. Diretso ka. Kaya alin na kita. Simpa ni Ma'am Ruby again, ship kita. Consider ourselves as ship. Kaya adi kita. Iya permit kita again. Katawon. Thank you. Salamat Haniyo gin-share. Pray nga magpadayon lang kita pagtubo sa Ginoo. Ito nga next month may nakita tinatawag nga EGR at TBC. Fully maghatag ka mong time, maghimo ka mong oras para ito. Saturday and Sunday. Nag-okay naman ni Engineer Dino, in case ka naman niya. No problem. Hindi dan lamay, kan brother rin yan, minsingan ko yan. Nag-EGR naman ni brother, kay Kuya Dino. So marami ako na ka-upay ka po sa seminar. So, pero andam lang ang registration niyo, ha? Pero registration ko. Mga 500 nila dito kay... Saguton na lang ito, Lisan. Saturday kasi, Saturday is, may nakamay ito breakfast, snack, lunch, snack, dinner. Tapos kung ano naman ang Sunday, breakfast, snack, and lunch. So 8. 2 days ito, 2 days. So, 1 day and a half. Sunday is half day laya. Oo. Saan mo pizza? Racing ay 14 September. September. 13 and 14. Yes. So, pag nagkuha na, pero before ka mo ito mag-attend, mag-ano na kita ni pre-encounter actually, topic ulit ako to pray, Bible, salvation, assurance of salvation. So, which is nakuha ko naman ay yung karama matutera ko dito. Saan kita ko sabi niyo? ABC. Tacloban Bible Community. Ito may buluban at bang. Tapos, kuan gyap aman to kung taga nila ka mo Tacloban. Kung nila ka mo Tacloban is welcome ka mo ha Avenue every Sunday 3 p.m. Okay, pwede niyo dadonate to your family. Ha? Oo, Hotel Avenue. Pwede dadonate to your family. Yung mga anak, pwede gihap. Oo. Tapos, para ito yung partner, di ba? Maging Christian kaya ako. Ako ang word of God yung family. Okay? Maras-baras, so. Unalit ko ano. Ito, Robinson. Hindi na may maras-maras church at nang nagamay case. Unala. Oo. Anong simbahan? Sige, so, pinasaway na ulit. Tourist na rin. Di awa mo ito sa mga airport. Sponsored by Engineering Cabrera. Kanina. Ako doon ang latiya kanina. Kanina, ito na sa... Kami minaya.
mo ngayon. Nakabulyo na yun. Adrenaline ko ngayon ay Yeah. buhay na buhay. Sige, amala to puli nga appreciate tagan pa kita ni Lord ni God in more understanding. Yan, mas ma-appreciate pa naton through ang bubuhaton ni God nga ang suffering and crucifixion ni Christ. Okay? Nandito ba yan? Kaya ba yung makulay? So, let's pray, Anay. Let's pray. Dear Heavenly Father, you are gracious, Father. You are powerful, but loving, Father. Thank you, ani mo pag-love, haamon, kay tungod nga tagan mo kami katalwasan. Nan, tungod nga dili kami mag-atubang naman, penalty naman mga sala. Pero ang penalty naman mga sala, iginbutang mo naman manunubos yung Ginoong kan Jesus. Salamat Lord, ang pagkarawat, ang penalty, ang punishment ng mga sala na ikaw nagkarawat para kami maupay spiritually at makaadahin kamurayaw at Diyos. Salamat Ginoo nimo natubang nga kapurian ng kamatayon para hanam katalwasan. Pinapo ko Diyos na buligan mo kami nga magpadaan makadan kalamrag ng pagintindi nga ginampo ko Diyos nga gamiton mo ang kadaw sa dinhi para timo himaya ng expansion hanimo kingdom. Amin din amon purpose it amon kinabuhi kaya na kami nabubuhay mabuhanto na para maghatag ay himaya. Nampo ko Diyos ang mga tao nga wari pa makabatihan mao pinasumat. Ikaw magabre na kasing-kasing magpadala kan mga tao nga magpapahibaro era partihan mao pinasumat nga imong ginhatag bila kan Hesus. Salamat Lord hanimo heart hanimo humility nga nagatubang kay mapuri nga hinduro nga kasakit para lang namon katalwasan. Thank you Lord ang tanan nimo ginimo. Nagpapasalamat gyud kami han barang nga espiritu nga nag-ukaya amon na padayon nagsusuwaya amon, nagtutuddo, nagka-guide, na nagbubuli ka amon. Inapo ko Lord na ini nga fellowship. I-bless ini nga fellowship. Tagaan mo pa increase nga number, nga quality, na magpadayon kami magkaurusa para nimo himaya nga nimo gidhadian. Inapo naman ini ngaran ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, thank you. Thank you, Lord to God. Thank you kan Engineer Dino. Picture kayo, no? Picture. Picture. Diba, nalat adi umis ka po, brother, pastor. Oo, ba? Hindi na naman maapit. Nakukuha pa naman ninihiyan pa naman, namumulto. Ang banda yun. Gone with the wind. Tama na, papasaylo. Pinasaylo ko nga ni, charot nagpal pa kami. Papasaylo ko ikaw kay Maminti. Naglitson ba yung ito kami, tapos nag-away kita yan. Away mo na dito. Hindi pa ngayon away. Hindi pa sumapay na lang. Nagrarabutay ko sa away. Nagrarabutay. Nanto na. Rabutay kiray. Pasaylo ko ikaw pero hindi ko siya nagpapiyano din ka. Kamalabat.